Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dadako na tayo nga sa Al-Majlis Al-Thalath o Thalith wa Thalathun. Ang ika-33 na majlis, ito ang munajatu min khilali surat Al-Fatiha. Ang nakikipag-usap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala pag binabasa mo lang yung surat Al-Fatiha. Alam nyo, pag binabasa natin surat Al-Fatiha, kinakausap din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Qudsi, kasamtu salata baini wa baina abdi. Hinati ko ang sala sa pagitan ko sa pagitan ng aking alipin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabi ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, faida qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. At kapag sinabi alhamdulillahi rabbil alamin, tapos sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hamidani wa abdi. Pinuri ako ng aking alipin. Hanggang sa dulo ng hadis na to. At kapag sinabi natin na ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, panatilihin niyo po kami sa matuwid na landas. Gabayin niyo po kami sa matuwid na landas. Ya Jibril, punta ka doon at ipagkakalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahilingan natin na ito nasa surat al-Fatiha, kasi hinati ng Allah surat al-Fatiha, tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala every time na babasahin natin ang mga aya sa surat al-Fatiha. Ngayon dadako tayo ngayon sa Al-Majlis Ar-Rabi wa Thalathun at tafakkur fi khalqillah. Kinakailangan yung pagninilay-nilay natin, pag-iisip natin sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay malaman natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang tunay na Diyos na karapat dapat sampahin. Yung langit, yung kalupaan, yung mga nilikha, yung mga galaxies, at yung mundo, ano man nila man dito na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Pag tayo inisip natin to, maiisip natin ng Allah subhanahu wa ta'ala tunay na makapangyarihan na siya lamang ang Diyos na karapat dapat sambahin. Papasok tayo sa Al-Majlis Al-Khamis wa Thalathun, ang ika-35 na pagtitipon at tadabbur asma'illahil husna, ang ninilay-nilay natin sa magagandang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga magagandang pangalan, tadawuku halawatil iman, para maano natin yung sarap ng pananampalataya, ibadatullah azza wa jalla kama amar, masamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala paano niya tayo inutusan, ziyaratu mahabbatillahi, ziyaratu mahabbatil abd lillahi wal haya minhu, at madadagdagan pa yung pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaroon natin ng hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syauqu ila liqa'illah, pag naalam natin yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang excited tayo na makita at makasalamuhan natin ang ating tunay na Diyos, ang makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nadagdagan yung takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo susuko sa anumang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging positive tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin kung gaano kalaki lang Allah subhanahu wa ta'ala pag alam natin mga katangian at ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman pan hafidaha dakhala al-jannah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siya 99 na pangalan. Ang sino man nakasaulo nito at sa buhay niya, ipapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Ngayon dadako tayo sa Al-Majlis As-Sadi Al-Thalathun, Al-Qalb Malikul Jawari. Ang ika-33 na pagtitipon o majlis, ito ang puso natin ang nagahari sa ating katawan. So ang puno-tulo ng puso ng gagalaw natin galing sa puso. Inamalamalu bin niyat wa inamalikul limri'in manawa. Ang lahat ng gawa natin, tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso natin. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila samikum walakin inna Allah yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya titingnan kung anong suot mo, anong itsura mo, anong tindig mo. Ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung ginawa natin, ano yung nasa puso natin. At dito sa puso natin, ala inna fil jasadi mudghah idha fasadal jasadu kullu wa idha saluhal jasadu kullu. Meron diyang isang buong dugo na dito lahat nakasalalay sa ating katawan. Ang pagtanggap ng pagsamba natin, kapag naging okay yan, tatanggapin ng Allah ang ibadah natin. Mga pagsamba natin, pag naging ikhlas yan, pero pag naging masira yan, masisira yung lahat ng ating mga ibadah at mga pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, idadako na tayo sa Al-Majlis As-Sabi' wa Thalathun, Al-Hadar min muhaqqirati dhunub. Ang ika-37 na pagtitipon, ang pag-iingat natin, pagkakaroon natin ng awareness mula sa mga pagpapabaya natin sa mga kasalanan. Subhanallah, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqirati dhunub. Iwasan ninyo ang mga maliliit lang na mga kasalanan. Mamalitin natin yung kasalanan kasi ito lang naman yung kasalanan dito, ito lang may parusa dito. So mamalitin natin to. So ito po ay napakadelikado kasi kapag ang tao ay ipapabayaan niya yung mga kasalanan, ay maaaring dalhin siya sa impyerno dahil sa mga kasalanan na ito na minamaliit niya at sinasabi lang niya na walang halaga to,
Okay lang naman 'to na gawain, maliit lang ito na kasalanan, so maaari na madala ka sa impyerno dahil lang sa pag-iisip mo, sa pagmamaliit mo sa mga kasalanan na 'yan. So dadako tayo ngayon sa Al-Majlis Ats-Tsamin wa Thalathun, ang pagtitipon na ika-38 ang ta'dhimu sya'airillah, ang pagdakila natin sa mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng Mina, ng Muzdalifah, ng Makkah, ng Haram, ng Masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, upang alam natin kung gaano kadakila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung mga halimbawa nito? Ta'dhimu sya'airillah tabaraka wa ta'ala yaqtadi umurun iddah. Ang pagdakila natin sa mga tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga sagisag, mga simbolo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'dhimullah azza wa jal. Madakila natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at madakila natin ang mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano yung mga kanyang pinag-utos, ang kanyang mga ipinagbawal, at magkaroon tayo ng respeto sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. At may uuuna natin ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at magbibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga lugar, yung mga panahon na binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahalagahan ng mga bagay na to. Dadako na tayo ngayon sa Al-Majlis At-Tasi' wa Thalathun, Atharul Ibada 'ala al-Muslim. Ang resulta ng ibada, pagsamba natin sa Muslim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha mga jin at mga tao maliban na lamang upang ako ay kanilang sambahin. So, tayo po pag tayo nagsasagawa ng salam, tayo po ay makakailalayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paggawa ng haram. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ang sala nagbabawal sa mga gawain na kahalayan at ipinagbabawal. So papasok tayo sa panghuli, ang namudal li tarbiyatil imaniyya lirijal. Ito po yung isa sa mga halimbawa na ang tawag diyan, pagpapalakas ng iman natin, especially sa mga kalakihan, ang pagiging maaga sa sala, nauna ka na dun sa adab, nauna ka sa pwesto sa masjid, sa unang staff, at pag-alala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pag tayo papasok ng bahay, pag tayo bago matulog, at pagsasagawa ng sunan arawatib, at sa mga nabanggit natin kanina sa mga ibadat, lagi tayo nangunguna. Yan ang tanda na natarbiya ang isang mananampalataya na sa kanyang iman, lumakas ang kanyang iman kapag naiiwasan niya lahat ng pinagbawal, nasasagawa niya mga ipinag-utos, at lagi siya nangunguna sa paggawa ng kabutihan. So yan po ang kabuuan ng ating Arbaon na Majlisan sa talakay na to. At isalabangan niyo kung ano po yung mga tatalakay natin, inshallah. So hanggang dito lamang, ito po kumpletuhan ng ating talakayan sa libro na ito. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.